Good afternoon, this is Lerma, and for today's video, and this channel is belong to Lerma Yasis vlog, and for today's video, I'm gonna introduce to you my mother, and she will tell us um, the date and time when she started going abroad and what are the obstacles that she encounters during that days, especially on that days when we are still young. We struggle to have lots of money, so in order to have a penny, he needs to go abroad for us to live well. And here is the story. She will tell you a lot about things that she encounters when she went to Middle East to start doing overseas welfare. Thank you. Oh, Inay, here's my mother, and she can now tell you everything about the story behind when she did working overseas. Let's proceed, Inay. You can now start. Hi, good morning. Ganito yung pangyayari ko nung nag-umpisa akong mag-abroad sa Kuwait. Ah, ang edad ko noon ay 29 years old. Tapos, mahirap lang ang buhay namin dati. Kami, maliliit pa yung aking tatlong anak. Kami mag-asawa nagtatanim ng papaya. Doon sa may bundok, doon sa may amin. Ngayon, dahil nga lagi ako nananalangin na sana naman gusto ko ring umahon yung buhay namin, gumanda naman ng konti at makapag-aral yung aking tatlong anak. Naiiyak ako sa aking kwento. Don't Eh, cry. It's just an Gusto interview kami session. You mag-asawa, don't need to nagtanim cry. kami ng papaya dun sa bundok. Dahil nga sa, lagi akong nananalangin na sana gumanda yung buhay ko namin, dumaan yung eroplano. Sabi ko, eto na yung aking pangarap, natupad na. Hindi ko pa na ano, pero inisip ko positive lagi ako na sabi ko natupad na kasi sabi ko basta dumaan yung eroplano, yun, makakasakay ako doon, mag-a-abroad ako. Nagbiro yung asawa ko, binato ako ng lupa habang kami nagtatanim ng ng papaya kasi sabi niya, ang taas naman ng pangarap mo. Paano ka naman makakasakay doon sa eroplano? Mahirap lang tayo, wala ka namang pamamasahe. Sabi ko, hindi. May awa ang Diyos, tutulungan niya ako para makapag-abroad ako. Naiiyak ako. Tapos, awa nga ng Diyos, eh, may nakita ako umuwi ng bayan, talagang sobrang mahirap kasi kami. Umuwi ako ng bayan, wala akong pera kundi kaunti lang. Tapos, ang ginawa ko, nakakita ngayon ako ng nakapaskil, may naka-signboard na kung gusto mong mag-abroad, may tutulong siya lahat ang gagastos agency dito sa San Pablo, tapos tatransfer sa Manila, andun yung talagang agency. So ngayon, nilakad ko yon papunta doon sa Concepcion, Barangay Concepcion yon sa San Pablo. Malayo yon, hindi ako nag-tricycle kasi wala naman ako. Naiyak ako. Wala naman ako. Masahe papunta doon. Ngayon, nagdasal uli ako bago ako naglakad. Pero miradyo pa ako ng simbahan para manalangin. Awa ng Diyos. Napili agad ako. Lahat ng gagara ng nandun sa loob ng agency sa San Pablo, magagara sila. Ako, simple-simple lang nakachinelas. Tapos hawa ng Diyos, pinili niya ako. Libre lahat. At yun, natuloy ako papunta ng Kuwait. Naging katulong ako sa Kuwait. Yun lang po. Maraming salamat. Nadadala lang ako sa akin. Hindi, ang tanong is, where did you get money? Inay, where did you get your money? Inay! Inay! Ha? The question is, where did you get your money to go to the agency? Agency sa San Pablo. How much money did you spend going to the agency in San Pablo? Ay, ay, ganito. Awa ng Diyos. Ay, masipag naman ako. Ginawa ko, nagkakayos ako ng walis. Yung pinagbentahan sa isang araw, 26 na walis ang nagagawa ko. Hindi pa man ako nainom ng kape, nagkakayas ako. Yung pinagbentahan ko noon, siya kung
You don't need to cry. This is just one-on-one interview to share to everyone. Naalaala ko kasi yung aking pinagdaanan. Awa naman ng Diyos sa ngayon, naiiyak na lang ako sa masaya na ako. Kasi noon, yun yung pinagdaanan ko, yun ang start ko bago ako nakapag-abroad sa Kuwait. Tapos nagdire-diretso na, nakapunta na ako ng Kuwait, Lebanon. Mahaba pa ang istorya ko about sa Lebanon. Naging maganda ang aking naging buhay. Tapos diretso pa ako ng Dubai. Sa Lebanon, ang aking buhay ay katulong man ako, nagkukudkud man ako ng mga inodoro, naging server sa mga kilalang presidente kasi vice president ang naging employer ko sa Lebanon. Nakita ko ng in person yan si Vladimir Putin, president ng Russia. Payat pa siya noon. Tapos, president ng Egypt, president ng France. Ako ang naghatid sa conference room. Kaya, laking pasasalamat ko sa naging employer ko sa Lebanon, Vice President Nabi Berry and Madam Randa Berry. Yun, ang babait nila. Yun, kahit naging katulong ako doon, naging maganda ang buhay ko doon. Makalipas ang 3 taon, umuwi ako ng Pilipinas. Ay, sabihin pa, naubos na uli yung kaunting naipon doon. Diretso naman ako, nag-apply na naman ako ng agency. And my question is, how much money did you earn when you work in Lebanon? How much money did you earn? Ang naging ano ko doon, libre naman lahat, mga damit, pagkain, libre, ang sarap ng buhay sa Lebanon. Pero, ang naging sahod ko, $300. Is that your first job in overseas? In Lebanon? Ano? Is that your first job in Lebanon? First job ay Kuwait, That's the second one, Lebanon. Lebanon. Okay. Ang pangatlo ay sa Dubai at ang pang-apat ay sa Abu Dhabi. In all of that experiences, in all of that experiences, have you gathered enough money? Did you, No. what happened to that? Nakaano kasi nga ay sa mahal din ng bilihin at saka 3 yung aking mga anak na nag-aaral ay awa naman ng Diyos ay napapag-aral ko yung aking mga anak na 3. Thank you, Inay, for that. But we're not yet done. So, Tapos yeah. nung ako'y nag-stop na ay 2009. Nung start akong mag-abroad 1991. Tama na. Today. Ganyang mahaba walang Inay, continue lang. Just continue telling everything. yung buhay ko muna, ay yung sa pangalawa kong pag-abroad sa buhay ko sa Lebanon. Hindi mo naman, you did not tell us the first time you went to abroad and that is in Kuwait. You did not tell a lot of story about Kuwait. You directly moved into Lebanon. Sa Kuwait ay maganda rin naman yung naging buhay ko. Katulong nga yun. Pero mababait din ang aking mga naging amo. Tapos yun, ang buhay katulong. Talagang, ay meron pa nga pala doon. Ang kasaysayan ko pa sa Kuwait ay yung kami ay 3 Pilipina. Dahil ang uso pa noon ay cassette tape. Dapat akong mag-re-record para sa aking mga anak na yun nga, kumustahan, idadaan mo sa voice tape, ganyan. Nagbo-voice tape ako, tumawag yung madam ko. Ang pangalan ko doon kasi ay Donna. Donna, gusto mo ba sumama doon sa 2 pang katulong kasi susunduin yung anak doon sa kapitbahay lang. Ang oras noon ay alas 10 ng gabi. Bawal yon at dahil may curfew, bawal lumabas. Ang nangyari ay mahilig nga din naman ako sa parang gusto ko rin gumala ng konting oras. Iniwan ko yung pagbo-voice tape ko at sumama ako doon sa 2 pang Pilipina. Then ang maya-maya habang naglalakad kami, nakanta kami yung ating kanta dito sa Pilipinas, masayang kanta. Maya-maya mo may dumating na mga pulis. Yung mga pulis na yon ay kami hinuli. At ang sabi sa amin, masasama daw kaming babae, ba't kami 10 oras ng gabi nasa labas pa. Sabihin pa mga first timer, hindi namin alam yung anong yun. Pero na ipaalaala na yun sa amin ng amo na babae. Kaya nga lang
hindi kami nakinig kasi malapit lang naman. Sabi nilang amo ko kasi kilala naman sila doon. Eh walang problema, kapitbahay lang. Pero dumating nga yung sasakyan ng pulis. Tatlong pulis, tatlo din kami. Ngayon, yung dalawa, hinahabol na nga kami nagtatakbuhan. Dahil mataba ako ang pinakamataba sa amin tatlo. Yung dalawa payat. Yung dalawa nakatalon na kaagad sa pader. Ang sabi sa akin, yung isa ko pang kasama, Donna, tumalon ka na, dalian mo, baka ka mahuli ng pulis. Hindi ako nahuli na nga ako. Pero kahit nahuli ako, ay hindi ako nahinaan ng loob kasi yung dalawa kong kasama nang hingi na ng tulong. At tapos kahit hindi pa first timer ako, alam ko yung plate number sa Arabic na nakasulat doon sa nakuha ko kaagad, na isulat ko kaagad sa kamay ko. Kasi yung ballpen ko, ito yung paalaala sa mga first timer na nag-abroad din. May ballpen ako sa bulsa, nakuha ko agad yung plate number ng sasakyan. Tapos, hindi ako nawala ng nagdadasal ako habang nakatutok sa ulo ko yung baril. Ang sabi ko, Lord, huwag mo po kaming pababayaan. Ayun, gayon, habang ako'y nagdadasal, inaagaw ko yung manibela. Awa ng Diyos, mabait si Lord. Talagang nailigtas ako, naharangan ng mga Arabo dahil nakahingi ng tulong yung dalawa kong kasama. Naharangan Ano, ng mga Inay, what are you saying right now? Is someone kidnap you guys? Nakaligtas ako ng maayos, nakalabas ako doon sa sasakyan. Habang inaano ko, talagang babarilin na talaga ako. Kinidnap kayo? Oo, nahuli ako ng pulis. Tapos, Oh. yung dalawa kong kasama, sabi ko, itinuro ko para hindi ako laang. Sabi ko, yun, doon tumalon, doon yung puntahan. Nung bumaba yung mga pulis, sabay, takbo ako. Ay nakatutok sa akin yung kala ko babarilin na ako. Naharangan ng mga Arabo yung sasakyan. Kaya awa ng Diyos, nakalapag ako. Tapos nagsumbong agad kami. Kasama na namin yung ang mag-asawang amo naming Arabo at kilala yung amo namin doon. Pinagsasampal namin ng makakapal na tsinelas yung mga tatlong pulis. At sabi ng amo ko, oh, tinatanggal sa trabaho. Yung tatlo, pinagsasampal namin ng tsinelas na malaki. Ang suot kong tsinelas, yung tsinelas ng amo ko, ay ang kapal. Ayun, awa ng Diyos, naging karanasan sa Kuwait. Hindi ko na sinabi sa inyo kasi, kaya ko namang malutas yon, awa ng Diyos. Yun ang aking kasaysayan sa Kuwait. Pero then, sa Lebanon, sobrang masaya kasi lahat naman ay okay yung aking amo doon. Ayun naman sa Dubai, matanda ang employer ko. Pero lahat naman ayos, wala namang hindi. Pero yung sa Abu Dhabi, ganun din. May bata, yon si Nora. Sabi sa akin, ayaw niyang ako'y uuwi. Yun, doon ako nag-iyak kasi iyak na iyak sa akin yung bata. Nasa airport na, humahabol pa. Yun ang aking mga naging kasaysayang, masayang, malungkot, pero okay naman, awa ng Diyos. What can you tell to everybody? What lesson are we going to learn in your story? Ang naging lesson, kagaya doon sa Kuwait, ang lesson talaga, umpisa pa lang sa pagsakay sa eroplano, kailangan magdasal para lahat naman tayo hindi natin alam kung yung pag may nervyos ka or natatakot ka, kailangan magdasal. Pray lang ang katapat ng lahat. Kung may problema, magdasal. O napapagod ka, hindi ka makatulog, may karamdaman ka. Naranasan ko sa Dubai na nagkasakit din ako. Pero awa ng Diyos, maraming tumulong na doktor, mga Pilipino. Awa ng Diyos, talampasan ko din yan. Kaya ayun ay maging aral sa mga first timer. Huwag matatakot. And also, not only that, you mentioned that from the very start, you struggle with money in order to go to agency. What lesson are you going to give to our viewers when you're dreaming to have a job abroad? About the money? Yeah. Ay, yun kasing aking ginastos din nga. Yung dahil first timer ka, sagot ng agency dito sa San Pablo dati. Sila ang sumagot ng about passport, transportation. Sila ang sumagot. Kaya I know that, but my concern here is you started with nothing. So in your
Positive thinking lang ako. Lagi lang Okay. ako pating nagdadasal. Yun lang, nag-umpisa ako sa wala. Awa ng Diyos ngayon, yung aking mga anak naman ay okay na rin, ay masaya na ako. Yun lang ang aking ano. Yan ay binahagi ko lang para din malalaman ng iba doon sa mga first timer na nangarap ding mag-abroad kahit wala kang pera. Kaya mo yan dahil magdasal ka lang. Wow. Yun lang. Very nice approach. Pasensya na po sa manonood kung nadala lang ako sa aking istorya talaga yung mga nangyari sa buhay ko. Pero ngayon, tears of joy na po ito. Di na po yun ano. Can you say that your experiences overseas is truly worth it? Yes. Why did you say that? Why is it worth it? Kasi nga, dahil doon sa kung hindi ka naging malakas ang loob ko, na pinanghinaan ako dahil wala akong pera, unang-una, pera, ay nag-start ako sa, biro mo lahat, pinagdaanan ko, ang daming hirap ko ding pinagdaanan bago ako nakapag-abroad. Yun lang. At saka, tulong talaga, dasal at tiyaga. and to add with your comments, it helps us a lot because we are able to study high school. And even my brother can go to college with your work. Kung hindi ako nag-abroad, hindi makakapag-aral ang aking mga anak. Ako, ang narating ko lang ang second year high school dahil din nga sa walang pera, hindi kayang magpaaral. But we're not saying that my father is not working. He is still working, but the money that he earns is not enough. Yeah. Hindi kasya, it's not enough. Yeah. Okay, thank you for that interview, Mother. I'm very grateful that we did this kind of interview so everyone can, relate to your story and be, what else can I say? And learn to your story. That if you think positive, you will get it. Am I right, Mother? Yes. Okay, that's it for now. And thank you for watching our vlog and hope you support us and subscribe. Thank you. Yes. Bye.